Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Your energy at this time. Yeah? Ten of Cups. Wheel of Fortune. Paano kaya sa'yo ang Wheel of Fortune? Mag-umpisa na magkaroon ka ng bahay, kung wala kang bahay, no? Kasi bahay, o nakatuon sa bahay. Or magsama kayo ng person mo sa isang bahay, umuhay ka na ng, kasi may mag-offer ng cup of love, ito na maging buhay mo, ayan, may paparating ng offer na courageous siya, ito na maging buhay mo, fulfilled, happy, contented ka, masaya ka, masaya kayo ng person mo, ng mga anak nyo, gano'n. Palagi kayo magpipiknik sa tabi ng ilog, sa tabi ng streams, pwede ka sa tabi ng dagat. Simula ngayon, swertihin ka na sa buhay kasi may Wheel of Fortune dito, magkaroon ng expansion, at tahimik na isipan mo, matatahimik na yung isip mo, hindi ka na na-stress, makarecover ka na sa lahat-lahat ng mga hindi na na-raise yung thoughts mo ba? Hindi ka na yun ang right na word doon. Yung hindi na na-raise yung thoughts mo, hindi na nag-overthink yung isip mo. Hindi ka na ginugulo yung isip mo. Kaya makakatulog ka na mahimbing, no? Hindi ka naman problema na hindi ka makatulog. Ba? Ano pa? Yan ang tungkol kay Knight of Cups na yan, no? Na mag-offer ng cup of love sa'yo. Pwede na painting to, o hilig mag-painting, o yan ang kanyang hobby, or napaka-imaginative niya, no? May offer talaga to ng cup of love, si Knight of Cups. And hindi na to nalilito no? Kasi dito nalilito siya this way or that way. Ibig sabihin, hindi siya nalilito. Ang decision mag-offer ng cup of love. Para bang na-stress? Parang nagkakaroon ng anxiety nga lang to. Nag-overthink nga lang. Nag-overthink sa'yo. Ito energy mo. Queen of Swords. Sa'yo. Nag-overthink sa'yo kasi cold ka sa kanya. Dahil naglalagay ka ng healthy boundary kasi unemotional ka towards sa kanya. Parang manhid. Manhid ba? Cold. Describe. Clear and sharp yung mind mo. And keeper of knowledge. And a bookkeeper. Parang ganun yan. Nung ancient times yung describe doon. Yung scribe doon. Based sa picture ay malakas yung intuition mo. And para bang may connection ka sa God. Ganon din yun You're spiritual. And like kay Enoch. Yun, scribe yun si Enoch And prophet din.
nagpaparami ng copies ng libro o ng Bible, mga ganun ba? Or prophet kasi yung nagsishare ng messages eh. O yung nagbabalita o nagsishare ng mga messages from God. Prophet kasi yun eh. Ito scribe. So ano pa? Search po na maigi yung scribe na word eh. So ano pa yung scribe? At parang ano din yun, lumalabas sa bunganga yun. May lumalabas sa bunganga, no? Ibig sabihin, pwede din nagpapakalat ka ng balita din eh, no? Ng mga words of God, or nagpapakalat ka ng mga, like sa, yun mababasa mo sa Bible, no? Sinishare mo yun, mga ganun ba? Pwede din ganun. Clear and sharp, and malawak yung isipan mo eh. Napaka-klaro, napaka-clear, and also, yung aura mo is pure and clear. Yan. Wala mga negativity. Magician. Tinanong ko lang kung upright. Alam ko lang kung upright ba. So, upright. Why? Kompleto na daw yung tools niya. Courageous and brave na daw siya. Ito sa person mo, si Knight of Cups na to. Para i-pursue ka. Gagawin niya lahat. Gagamitin niya lahat ng tools niya para ma-pursue ka, para lang mag-risk sa'yo. Para makapag-risk. Para makapag-take na action. Ang tanong kasi, para ba bumuo ng pamilya agad? Hindi para bumuo ng pamilya agad, kundi ang mag-risk. Para maging matapang siya na mag-risk sa'yo. Diba? Mag-offer siya ng cup of love. May fear to sa'yo. Yun yung feeling siya sa'yo. Para ma-defensive, may fear, may takot, may trauma. Hindi yan trauma. Phobia. Nagka-phobia to sa'yo. Nagka-phobia siya sa'yo. Kaya nakaramdam ng takot. Parang naging defensive. Lalo kung may times na naging defensive yan. Ganon. Wala. Ito nagustuhan sa'yo ng person mo na si Knight of Cups kasi calm, serene, relax yung aura mo. And parang may nakaklose yung liwanag ba na soft and feminine, pati yung energy mo na full of love. You're loving, sensitive. You're pure. Pure-hearted. Kaya may heart dito. You're pure. And pinapakita mo, na-reveal mo kung sino ka talaga, kung ano yung totoo, kahit na napahiya ka pa, kahit na kung yung iba ay mahiya, no?
na ipakita yung weakness nila, na kung ano pinagdadaanan nila, or kasi parang umiyak dito eh, na may pinagdadaanan ka kasi parang nakapiring yung mata nito dito. Yan. Totoong tao ka. Totoo ka. Hindi ka nagpipretend, hindi ka naglalagay ng mask. How will I know if he really loves me? Yan pati yung nagustuhan niya sa'yo. Yung nakarecover ka. Nagawa mo makarecover sa grief, sadness. Na kung nalungkot ka man o nag-grief ka, dahil sa may manwala sa'yo, na-recover ka. Nagawa mo makarecover. Ito yung kinabiliban sa'yo ng person mo kasi buo ka, kompleto ka. Kahit wala siya sa buhay mo, o kahit wala kang partner, or else ay kahit na mag-isa ka lang, or else ay nung iniwanan ka niya, gano'n ba? Buo ka, kompleto ka. Nagawa mo maging masaya, masayahin sa buhay, di ba? Masayahin yan. Kahit na iniwan ka niya o naghiwalay kayo o kahit mag-isa ka nga lang eh. O mahilig ka sa nature o tuwan-tuwa kapag sa dagat ka o sa outdoors, sa nature. Kasi nasa nature yan eh. Nasa ano to, nasa tabi ng dagat, di ba? Nature pa rin yan. Yan ang destiny mo, ang para hindi maging positive, hindi makapag-take ng action, para hindi maging inspired o hindi makapag-take ng action, talaga hindi makapag-umpisa. Na makapag-take ng action itong unstable, separated. Pahalang. Hindi yan tao. Unstable. Unsecured, unstable. Hindi to tao. Fallen angel yan. Fallen angel yan. Mga foolish kasi yung yan, para mga immature. Kung alam niyo yung mga fallen angel, maano yan sila, mapanglaro din yan sila. Para ba mga elemento, di ba, na nalalaro? Mapanlaro yan sila. Kung napanood niyo yun sa exorcism, si Beelzebub, sa Asmodeus. Di ba malaro siya doon sa exorcism, search nyo lang. Tapos si Asmodeus yung sumapi doon. Ewan ko kung totoo si Asmodeus yun o mga alagad niya lang. Malaro sila. Paglalaruan nila yung ano, nantitrip ba? Parang ganun. Foolish. Ganon. Crook. Ay, syempre. Fallen angel yan. Kasi parang desperate yan sila kasi magkakaroon ng katapusan yung pag-asik nila ng lagim dito sa mundo to kasi hatulan sila sa bandang huli, sa huli. No? Hatulan sila doon na forever, nandun sila sa impyerno. Kaya parang desperate na yan sila. Kaya parang baliw na. Ano yung para hindi makapag-take ng action, para hindi makapang-atake, para hindi, yun ang iyong mission. Yun ang iyong destiny. Para i-bind ang fallen angel. Kasama mo sa person for sure.
Ay, hindi nakasama mo yung person mo na yung magbind dyan. Ikaw lang daw ang magbabind dyan. Sa fallen angel, o fallen angels. Yan, babind. Sana yung babind, sa impyerno yan. O abyss, o impyerno. I think impyerno. Hindi sa impyerno. Sa abyss. Sa abyss sila ibabind. Bakit sa abyss? Kasi doon talaga yung mga sukdulan ng kasalanan. Tinatali. Doon yung sa pinakailalim talaga. Alright. Abyss ang tawag. No. Kung saan sila ibabind. Kaya hindi na sila makapag-take na action pag nabind sila. Sige sila hasik ng lagim. Sige sila atake o may mga naiisip silang idea o mga inspired sila and passionate and very brave and positive and masaya sila, na-enjoy nila yung mga ginagawa ng mga foolish yan, mga ganun, mga stupiduhan. Parang mga abnormal ba? Normal talaga. Mga nila yan, mga trip o mga kalukuhan nila yan. And dyan sila nag-i-enjoy o masaya sila sa mga kalukuhan nilang ginagawa. Yan. Kaya itali na lang sila dun sa kasi pinapatali ng ganyan. Kasi nga, puro kalukuhan yung mayan. Makalukuhan nila, na-enjoy nga nila eh. Para makatulad ng tao din, di ba may mga evil na tao na tulad ng mga witchcraft ginagawa nila dahil nainggit lang, no? Mga kalukuhan. Pero itong mga to, hindi dahil sa nainggit, hindi naman mainggit sa mga tao yan. Dahil pinagtitripan nga nila yung mga tao. Katulad dun sa exorcism nga sa YouTube. Nagtitrip yan sila. Na-enjoy nila yung mga ginagawa nila na yan. Sumasapi sa tao kayo. O kaya ay kung ano-ano pa, mga ginagawa nilang kalokohan. Na-enjoy nila yun eh. Katulad na lang ng mga foolish, no? Kunwari ay magtitrip ng mga paripadhangin, mga ganun, di ba? Tuntua sila. Katulad ng mga foolish at evil na mga tao. Tuntua sila sa mga sa paghasik ng lagim, sa pang-harm. Yung nga lang kaya tula naman sila sa impyerno. Afterlife. So, yan. Ito na lang guys for collective reading.